Nakaw pa more, budol pa more. Marcos, sirang-sira ka na, negative 15 yung rating mo, kaya wala na, hindi na ma-recover yan. 2 years to go, hindi mo ma-recover yan. Kasi dinadagdagan, gusto mo pang dagdagan ng 3 taon, wala. Na, talo ka na yan. Pagka nadagdagan ka ng 3 taon, ano susunod? Gusto mo dagdagan ka ulit na 6 na taon. And then forever, hanggang sa mamatay ka na. Paano nga yung kwento nga, patay ka na eh. Yun yung kwento ni iba eh. O, paano? Peke yun nandyan eh. Ay, nako, pag ikaw talaga peke ka, nandyan. Lagot ka sa taong bayan. Nasabi ko sa iyo, kasi artista ka. Nako, mali. Yari kayo. Because you have deprived the Filipino people of supposed to be a president that should have taken her oath noong April 9. Na 24 hours after. And lahat kayo na sindikato na pumigil doon sa pag-take oath ni Inday Sara as the spare tire, mananagot kayo sa taong bayan. Kaya, pwede ba? Tama na itong artistahan, tama itong kaplastikan, tama na itong mga banat ninyo na wala sa hulog. Ano naman kayo blunder lagi. Backfire, backfire, backfire. Kaya nga, lahat na sinasabi nyo yun, tapos nang pagka nakuha nyo yung 13, sasabihin nyo, yun, legal na kayo. Bakit? Yung ginagawa nyo ba? Legal ba ngayon? Hindi. Kasi kailangan nyo pa ng 13 para maging legal lahat ng ginagawa nyo. Kaya nga, binababoy nyo kami. Tatakot-takutin nyo yung mga senator. Kayo mga majority senators, huwag kayong papatakot. Laban lang. Laban lang. At kung kailangan nyo yung tulong ng taong bayan, doon kayo sa taong bayan. Lead the Filipino people. May pagkakataon kayo to lead this nation out of this mess. Senate, matitinong senador. You have a chance to lead this If you miss that chance, the Filipino people will lead themselves, and that is dangerous. Magpatayan ang mga tao para lang pasigaan sino masusunod. No? Madam Inday President, message ko lang, protekta mo yung sarili mo, ingat lang, pero we would admire you more if you lead the Filipino people. We do not need a lawyer, we do not need a politician. What we need is a leader. Kaya nandyan ang tao, naghihintay lang. Yan, lahat, kahit sinong tanungin mo, sino, somebody should lead. AFP, PNP, somebody should lead. Lahat eh. Somebody should lead. NBI, mga nasa ilalim na matitino. Somebody should lead. Now, do not give up that chance to lead the Filipino to someone else or a group. It has to be you. Because you are the constitutional successor. The Filipino people will follow you. And God will protect you. Yun yung sa akin message kay Inday Sara. So, hintayin natin kung anong mangyari dito. Erwin, Mr. Tulpo, you are implicated. And even if you gain majority, out of delicadeza, since you are implicated, you shouldn't be the chairman of the Blue Ribbon. Maglagay kayo dyan ng chairman na hindi implicated sa inyong 13. Okay? Kaya, huwag ka mag-aastang maangas, Erwin. Sirang-sira ka sa taong bayan. At hahabulin ka ng taong bayan, kahit sabi mo senator ka, huwag ka nabibit-bitin mo palabas. Huwag nyong dalhin na yung, yan 18 na yan, lumalabas, na konsensya. Alam nilang mali. In spite of yung hirap nila ngayon sa buhay, na may mga nagkakasakit, may mga namamatay, tapos nag-iingat sila ngayon. Abnormal yung pamumuhay nila ngayon. Kasi may security threat no? Pwedeng patayin, pwedeng harangin, pwedeng bitbitin, no? Huwag ninyo silang pilitin na isipin nila wala na silang ibang pupuntahan, kundi depensahan nila sarili nila. Pagka nag-armas yan, 18 na yan, susundan yan, nung 12 o 19 pang mga sundalo na
Wala nang pag-asa kung sasabihin nila yung totoo. Dedepensa sila sa sarili nila. Pagka nag-armas yan 18 na yan, susundan niya ng ibang mga retired. Poprotektahan niya ng mga retired. Pagka nag-retire, yung mga retired, nag-armasan, susundan niya ng mga tao. Armas din. Kahit yantok lang tubo. Masama dyan, magdala pa ng molotov yung mga yan. Kaya pwede ba, huwag kang makaangas tulpo kasi yung banat mo, nakakadagdag sa magiging problema ninyong lahat. Pagka nag-armasan yan, revolusyon ang bagsak natin. And malalagay yung armed forces ninyo at yung PNP ninyo sa isang sitwasyon na papanig sila sa taong bayan. Walang pupuntahan niya kundi ganon. Kaya mga kababayan sinasabi niyo, sali na kayo armed forces sa amin. Hindi. Dadating yung punto na sila mismo magdedesisyon. Iweweigh nila kung anong tama't mali. And God will be there to effect the miracle. Isang ganun lang nila ng Diyos yan. Tapos yan. Sila gumagawa ng kasalanan nila. Sila gumagawa ng bitag nila. Sa bawat kilos ninyo, lahat kayo involved, no? Ginagawa ninyo, nagagalit lalo ang taong bayan. Lalo nyo silang itinutulak na lumabas ng armado. Kahit takutin nyo ko, inciting to sedition, inciting to rebellion, tangina ninyo, walang pupuntahan yan. It's not me. This is about the Filipino people survival. Panorin nyo yung vlog ko, A Matter of Survival. Like, share, subscribe. It's a matter of survival. You are after your survival. Pwede ba mag-isip kayo? Tulpo, lahat kayo, you're after your survival because of your dream to be to continue on with power, authority, and probably the presidency or whatever you want, or to get more riches. The point is, you're after your own survival. Maybe after you're cleansing your name, pero why bibit-bitin yan? Sila nga nagsasabi, right now, mas credible yung 18 kaysa sa'yo. Sinungaling ka, maangas ka, mahal sila ng taong bayan. Because hindi mo nararamdaman yung pressure na inabot ng 18. Now, let me tell you this. Mag-ingat-ingat kayo na nagte-threaten dun sa 18. They still have an option. If they opt to, never mind, wala na. Wala na pupuntahan to. Mag-aarmas na lang kami. We will protect ourselves. Patay kayo. Because it will turn into a revolution. Ingat kayo. Kaya ang daming problema dito. Ang daming pwedeng mag-lead ng revolution. Pwedeng Senate of the Philippines, yung totoong Senado ng taong bayan, at yung Marines, pwede rin. Pwedeng isang gagong opisyal dyan na bumaliktad from the Armed Forces, active o sa PNP. Pwedeng mga retired, pwedeng isang politiko, pwedeng si Inday Sara. Ang dami na ngayon. And it's explosive. O pwedeng isang grupo, pwedeng isang retired general, pwedeng retired generals, may S, retired officers and men, retired, mga MUP. No? The thing is, it is so explosive a situation anyone can lead. Because there's only one outcome. Lahat kayo lilipat, lahat kayo matakot maihikay sa salawal ninyo. Because the moment na pumutok yan, hindi na mapipigilan yan. Parang domino yan. Pak, 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 ganon. Sipin nyo. Pagka maglabasan yung Muslim, patay kayo. Apin nyo si Robin, labas ang Muslim. Apin nyo si Marcoleta, labas yung INC. It's so explosive right now. Kaya mag-isip-isip kayo sa kilos ninyo. Ang gusto lang ng tao, the truth, accountability, good governance. Ayaw ng tao may patayin eh. Ayaw. Gusto lang namin, bigay nyo sa amin yung karapat-dapat na serbisyo. Hindi yung tatakutin nyo kami. Maggago kayo. Tatakutin nyo pa taong bayan. Haharangin nyo pa karapatan ng taong bayan mag-rally. Karapatan nila, sabihin nyo kanilang sa loobin na, teka mo, nagagalit kami sa inyo. Anong nangyari? Tapos bayad kayo ng bayad, mga trolls ninyo, mga mainstream media ninyo. May hangganan lahat yan. May hangganan lahat yan. Hindi tulog ang langit. God will see the Filipino through. And we have so much faith
that God will end this soon. Good luck sa inyo. Ang advice ko sa inyo, malis na kayo. Resign, alis na kayo. If you want to save yourselves and your family, malis na kayo. Yun ang advice ko. The best advice yun. $5 ang bayad doon. $5, hindi $1. Kasi yun, life and death advice yun eh. Ha? $5, going, wala pa, $10 na. Gago kayo. Mga animal kayo. Mananakot kayo, hindi pwedeng takutin ng tao na sira na kayo. Kasi binigyan nyo ng enough reason ng tao na magalit. Binigyan nyo siya ng enough reason para maging rebelde. Para magkaroon ng rebellion. Sige pa, gawin nyo pa yung pananakot nyo. Gawin nyo pa lahat ng kagaguhan ninyo. You're giving the people so much reason to kill all of you. Nasabi ko na kasi na-analyze ko Na-analyze namin yan. Yung SFJF, yan ang grupo. Wala yan yung meron kaming member nagsalita. Revolusyon na ang paano? Galit na galit. Hindi nyo pwede. Opinion niya yun wala naman susunod sa kanya kung tutusin. O kung meron masumunod, good luck sa inyo. Diba? Kaya nga, sa amin, kami lahat, may posisyon na kami. Alam namin. Kanina, nilinaw namin. Patay kung patay kami. That tells you something. Kaya wag nyo kaming kakantingin. Wag nyo kaming nag-inventaryo na kami ng tao kanina. Ha? Kaya wag kayo, hinay-hinay kayo sa amin. Tarantado kayo. Yung mga retired kami, karamihan, mga retired. And then maraming volunteer na civilian na mga palaban. Kaya ingat-ingat kayo. Sinasabihan ko na nga kayo, na-advise lang kayo, parang fill in the blanks Binibigay ko na kayo ng tip. Dito pupunta talaga sa revolusyon yan, kaya maghinay-hinay kayo. Yung AFP ninyo at PNP, sinasabi na nga, damihan Tapusin na natin to. Sinabi ng mga PNP, doon sa rally. Mag-ingat-ingat kayo. Yung inutusan yung PNP, ayaw na rin. Kaya ingat-ingat kayo. Hindi nyo nararamdaman yung napupulson yung nangyayari. Yabang ninyo kasi sobra. Sobra kayong lasing na lasing sa kapangyarihan ninyo. Ang SFGF, pinag-usapan natin. Doon tayo.